Isang mapagpalang panahon. Nakikita nyo po ngayon ay ang paghuhugas natin na magamit, dipinsa at kargada. Tayo po ay naghanap ng isang bukal o batis at ang napili po natin mismo ay ang bukal na galing mismo sa ilalim ng malaking puno ng kahoy ng balete. Sa kaugalian po ito pa po'y kauturuan sa atin ng mga nauna pa sa ating mga antingero at mga banal na kung saan kung gusto mong manatiling magiging malinis at magiging malakas ang iyong mga kargada, ay kailangan mong maghanap ng bukal o batis na kung maaari ay ikaw pa lang ang nakakasumpong nito o ikaw lang ang tanging gumagamit sa bukal na ito. Ito ay para mapanatiling ang mga gabay na naninirahan sa paligid ay sa iyo kumakampi, sa iyo tutulong at sa iyo aanib. Maraming kaparaanan sa paghuhugas, pero ito'y isa sa pinakamalakas. Kaso nga lang, kailangan mo ng sakripisyo. Kailangan mong magpagod. Kailangan mong maglakad ng ilang mga kilometro. Kailangan mong pagsikapan upang matuntun mo ganitong klaseng lugar. Ito po'y nasa malagubat na lugar na minsan na ako lamang ang nagpupunta. Yung iba ay nakakatuntun sa lugar na to, pero hindi nila kayang lumapit dahil nga sa napakaubod na napakalaking punong balite ang pinanggalingan nito. Kaya sila'y takot. Pero dahil ito tagapaglingkod nyo ay nakakabatid at nakakasumpong sa katotohanan na ang mga banal, kahit sabihin pa nating mga engkanto o kahit pa mga nasa paligid na hindi nakikita, ay pwede palang tawagin at pwedeng palapitin sa pamagitan sa pagtawag at sa pamagitan sa pagdasal ng orasyon ng panawag din natin sa apat na elemento, sa apat na haligi ng mundo at sa apat ng haligi ng pananalig, at siyempre ang panawag natin sa tatlong persona at sa amang may kapangyarihan. Sila ay nakabase lamang kung ano ang ating pagkilala sa kanila at kung ano ang ating respeto sa kanila. Kung napapansin nyo, napakasigla ng mga gamit na binababad natin dito sa mismong bukal na nahanap natin. Kaya mga kaibigan, kung gusto nyo maging malakas at gusto ninyong maging matibay ang iyong kargada at pati na din kayo, ay kailangan nyong maghanap ng tulad ng ganito. Kailangan ninyong alamin ang sekreto kung paano kunin at tangkilikin ang kapangyarihan ng kalikasan. Kung napapansin ninyo, napakasigla at napakalinis na ng gamit na ibinabad natin. At ganun din na maging epekto nito sa atin. Magkakaroon tayong positibong pananaw, magkaroon tayo ng karagdagang grasya nang galing sa kalikasan at sa amang may kapal, at magkakaroon tayo ng dagdag na kapangyarihan mula sa amang may kapal, sa mga banal at sa mga hindi nakikita. Ito pong larangang ito ang totoong paghahanap ng diwa at kapangyarihan
bilang isang antingerong manggagamot. At yaman nakita ninyo na ako ay nagsilid na naman ng tubig. Yan po'y pinaka-importante, pinakamahalagang tubig bilang panghugas o paglinis ng mga kargada. At yung tubig na yan ay gagamitin ko po para sa pagbasbas sa paparating na Biyernes Santo. Kasi alam naman nating lahat, alam ko na marami pang magpapabasbas sa atin ngayong papalapit na mahal na araw. At yan na, tapos na po tayo. Siyempre pa isa-isa at kunin na natin ang mga gamit. At pagkatapos nyan ay meron na naman tayong misyon. Pero pasensya lang dahil hindi ko na ipakita, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo kung ano ang susunod na gagawin ko pagkatapos ko dito sa paghugas ng mga kargada. Basta ito lang masasabi ko, kung gusto nyo maging malinis, maging malakas, at magkaroon ng karagdagang kapangyarihan ang inyong mga gamit, lalo na sa mga gamit ninyo na galing sa mutya ng kalikasan, ay maghanap kayo ng batis ng mga malilinis na ilog o di kaya balon o kaya mga spring na kusang may sariling bukal. Kaya sa nasumpungan ko, ito'y galing mismo sa ilalim ng puno ng malaking balite. Kaya naging mas matibay siya. Again, isang mapagpalang panahon. Ito lang po masasabi ko sa lahat po ng tumangkilik, sa lahat po na nagkaroon ng gamit mula sa akin. Mapalad kayo dahil alam nyo naman na ako na mismo ang nagsasakripisyo para magkaroon lang ng karagdagang lakas at magiging matibay at magiging subok kayo sa bawat gamit na nakuha ninyo dito mismo sa altar natin. Isang mapagpalang panahon, nakikita nyo napakalaking puno ng baliting yan. Hindi yan mayayakap ng 7 tao. Kaya napakabanal at napakatanda na yan. Nung una yan ay nasa gitna ng ilog, ngayon ay nasa tagiliran na siya kasi lumipat yung ilog dahil sa laki na yung ng tubig. Kaya na niyang hadlangan ang kalahati, kaya nasa gilid na lang ang ilog. Again, isang mapagpalang panahon. Ito po tagapaglingkod ninyo, karunungan ng Diyos, aka Tenet Martial Arts, at maraming salamat po. Hanggang sa muli, at sana po'y mahiling ko sa inyo ang pag-like, share, subscribe po sa video natin ito, at sana'y masumpungan ninyo ang hinahanap ninyo, ang minimithi ninyo, lalo na ang gamit mula sa kalikasan. Again, maraming salamat at mapagpalang panahon sa ating lahat. Sana'y huwag niyong kalimutan ang pag-like, share, subscribe po sa video natin ito. Maraming salamat at mapagpalang panahon sa inyong lahat. Purihin ang Amang May Kapal, purihin ang mga dakila, purihin ang mga banal, at kasama ng mga hindi nakikita. Maraming salamat po.